journal. Ganun din. Kung sa account receivable class kanina, parehas lang din ang mangyayari. Ipopost mo sa individual. Kunyari kay Bongbong Kak umutang ka. Nung umutang ka kay Bongbong Kak, di nagkaroon ka ng credit na 6,720. Ganun lang siya, parehas sa receivable. Then, dapat parehas yung debit mo tsaka sa credit mo. Isa lang naman ang credit natin accounts payable. So, dapat total lahat yun. Para dito ng 165 nakalagay yun. Yun nga natin. Or plus 1, 5. O, dapat 165. Nawala yung 1. Sorry na. Dito nakalagay 165. Taglag yung 1. Then, last na, pang-apat na special journal ay yung cash disbursement journal. Ano ibig sabihin ng class ng disburse? Naglabas. Kaya, ibang pangalan niya, cash payment journal. Nagbayad ka, naglabas ka ng pera. Sabi pa niyang class, to have an acceptable control over cash disbursement, most company pay all bills in checks. Nakakita na ba kayo class pag mga company, kunyari nagbabayad ng kuryente, gamit cheque, ganun. Nagbabayad ng, ano pa ba, sa tubig o internet. Dati nga may nagpapasahod pa nung, payroll cheque din gamit Therefore, ayun nga, bakit, pag sinabi natin class na control, pagpaprotect, pagsa-safeguard, para walang dayang mangyari o anomalya. Ang cash disbursement journal controls a column in which to record the number of the check written for each disbursement. Ganito yung tsura niya. Makita nyo, ano ulit? Date, check number. Napakahalaga class ng check number. Tignan nyo, sunod-sunod siya. May serial number. 59313234 hanggang 5943. Kasama yan sa auditing. Kung may cheque na number na wala, may problema. Hindi naman lagi may problema. Minsan na-cancel check. May tinatawag tayong cancel check. Pero nire-report yun, syempre. Then, account debited. Rent expense. Ibig sabihin, account debited, saan nabawas? Saan ginamit? Halimbawa, noong January 1, nagbayad ka ng upa, nag-issue ka ng cheque. Anong number ng check number? 5931. Nagbayad ka lang ng renta. So, hindi ka naman lagi nagbabayad ng cheque, di ba? Ay ng renta, once a month lang. Nasa sundry siya. Kaya, meron kang cash na credit. Diba pag sinabi natin cash disbursement, ilabas ka ng pera. So dito, ang pinaka-importante nating column, yung cash column. Kasi, ayan yung purpose ng pinaka-purpose ng special journal paglabas ng pera. Nagbayad ka ng renta, eto yung dinebit mo, rent expense. Nilagay mo yung amount sa sundry. Then credit, cash. Then January 5, miscellaneous selling expense 390. Yan yung number niya sa PR. Credit ng 390. January 5 din kay Monggalo. Nagbayad ka ng utang. Ito yung madalas na paglabas ng pera. Nagbabayad ka ng utang, tsaka bayad ng utang, tsaka pagbilig. Dito naman, magkano utang mo kay Monggalo? 9,300. Binera mo ba ng buo? Hindi. Kasi naka-avail ka ng discount na 186. Kaya binayaran mo lang 9,114. Same kay Malyari Punsalan. Nagbayad ka ng utang mo pero hindi ka naka-avail ng discount. Kay Bongbong Kak, nagbayad ka pero naka-avail ka din ng discount. Ganun na siya. Pare-pares na yung iba. Kailan ba ang isang account number na nawawala sa sundry account? Pag ang isang account name o isang account
lagi mo siyang nare-recur, pwede siyang magkaroon ng sariling special column. Pero pag hindi naman, once lang siya nagagamit o twice, dito lang siya sa sundry. The same, you get the total, and ipopost mo siya sa kanya-kanyang account. At siya pinopost at frequent intervals during the month, the amounts entered in the accounts payable debit column are posted. Kanino? Sa mga subsidiary. Ano ilalagay mo doon? CDJ o cash disbursement. Yan to siya. Ayan. At to siya. Wait lang Ito pala. Ito muna. At the end of each month, yung cash disbursement journal, tinototal din. Dapat total din yung debit, total din yung credit. Yung credit natin, nilabas mong pera na cash discount, tsaka yung nakuha mo na cash, tsaka yung nakuha mong purchase discount. Then yung sundry accounts, tsaka yung payable, yung debit, o kung saan mo ginamit yung pera. Balikan ko itong posting. Yung posting nito, class, kaparehas lang din sa ginawa sa receivable. Pagka-post mo dito sa cash disbursement, kailangan mo siyang i-post saan? Halimbawa sa accounts payable, kailangan mo siyang i-post sa subsidiary ledger. Nino? Nung creditor mo. Sino yung creditor? Yung mga pinagkakautangan mo. Ganon din sa iba't iba pang account na sa sundry account. Isa-isa mo siyang ipopost doon. Ang posting lang din natin dati sa T account.